Sa ilang taon na pagsasama ni na Rona at Ted, tila ba ilang beses lang naramdaman ni Rona na mahal siya ng kanyang asawa. Dahil sa kagustuhan niya na maibalik ang dating pagmamahal ng asawa niya para sa kanya, sumubok siyang gayumahin ito. Noong una, naging epektibo ito. Ngunit habang tumatagal ay nagbabago ang ugali ni Ted na mas lalong naging malala pa noong una. Ang hindi alam ni Rona, ang gayumang ginagamit niya ay gawa ng isang babae na may malaking parte ng nakaraan nila. Alin nga ba ang magiging mas matimbang para sa mga pusong naghahanap ng pagmamahal sa likod ng paghihiganti? Rona, nasaan ka ba? Bakit ba ang kalat pa ng bahay? Mahal, anong nangyayari? Lasing ka na naman ba? Saan ka ba nagpunta? May pagkain na ba tayo? Kanina pa ako nagugutom eh. Hindi pa ako nakakapagluto dahil tinatapos ko pa ang paglalaba. Ang akala ko kasi mamaya ka pa uuwi eh. Saan ka ba nagpunta? Nakausap ko kasi si paring Marlon. Wala ka naman daw doon. Sinong kainuman mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Rona? Ayusin mo ang trabaho mo dito sa bahay. Anong klaseng asawa ka? Hindi mo man lang ba magawang pakainin ako ng maayos? Ano ba namang klaseng buhay ang napunta sa akin? Alam mo, minalas-malas na ako simula nung naging asawa kita eh. Alam ko talaga na napikot mo lang ako. Ted, patawad. Hindi ko sinasadya. Huwag ka nang magalit sa akin. Sandali lang, magluluto na ako. Mamaya na lang ako maglalaba. Huwag ka nang magalit, Ted. Mag-aasikaso naman talaga ako. Huwag ka na sanang mag-inom. Tinotopak ka kapag lasing. Nakakabuisit naman talaga ang mga dahilan mo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit mas gusto kong lumabas? Kasi wala kang silbi rito. Sino magtitiis sa ganitong buhay na kasama ka, Rona? Para ako nasa impyerno kapag nakakasama kita. Buisit na buhay to. Sinusumpa na yata ako. Umalis si Ted sa harapan ng asawa niya at muling lumabas ng bahay. Hindi naman napigilan ni Rona na maluha sa mga narinig niyang sinabi ni Ted. Para bang lahat ay kasalanan niya. Isinantabi na lang muna ni Rona ang paglalaba at nagluto na siya. Naghihintay rin na bumalik ang asawa niya. Ngunit sumapit na ang gabi at wala pa rin ito. Ilang sandaling naghihintay si Rona sa labas. Dumating ang kaibigan niya. Oh, Rona, anong ginagawa mo riyan? Ang daming lamok sa labas tapos dito ka lang nakatambay? Teka nga. Umiiyak ka ba? Anong nangyari? Ay, siguro nag-away na naman kayo ng asawa mo, no? May mali ba sa akin, Merlita? Sabihin mo nga kung marami akong pagkukulang bilang isang asawa. Ibinigay ko naman ang lahat. Pinagsilbihan ko ang asawa ko. Pero bakit parang palagi na lang may kulang? Hindi ba ako mabuting asawa? Ayan na naman tayo, Rona. Ikaw lang naman ang nag-iisip ng ganyan. Kung tutuusin, dapat nga iniiwan mo na yung asawa mo. Ikaw na lang ang kayang magtiis sa ugali niyan eh. Swerte na nga siya sa'yo. Maalaga ka at mapagmahal. Wala na siyang hahanapin pa. Pero, bakit parang kulang lahat? Hindi na ba ako kamahal-mahal? Ang tanga mo kasi. Masyado ka martir dyan sa asawa mong lasenggo. Tapos hinahayaan mo pa nasaktan ka niya. Nakakaawa ka na, pero mukhang hindi ka naman naaawa sa sarili mo. Mahal ko siya eh. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Mali ba na maramdaman ko ito? Siya ang unang lalaki na minahal ko, na pinag-alayan ko ng buhay ko. Mali ba na piliin ko ang pagmamahal ko sa kanya? Alam mong walang mali sa pagmamahal. Nagiging mali lang yun sa paraan na alam mong hindi na ikaw ang pinapahalagahan.
Masyado mo siyang minamahal na nakakalimutan mo na rin maging ang sarili mo. Dahil mas mahal ko naman talaga siya kaysa sa sarili ko. Yun na nga ang sinasabi ko sa'yo. Paano ka magmamahal ng iba kung ang sarili mo hindi mo mahal? Nasaan ang pagpapahalaga sa mga ginagawa mong ganyan? Hindi ko na alam. Naguguluhan na ako. Hindi na napigilan ni Rona na ibuhos ang emosyon at damdamin niya sa mga sandaling ito. Lalo pa at naaalala niya ang mga sakit na dulot na bigay sa kanya ni Ted. Ngunit sa bawat sakit na yon ay walang katapusang pagmamahal para sa kanyang asawa. Magdamag na naghintay si Rona, ngunit hindi nagpakita ang asawa niya. Kinaumagahan, "San ka nang galing kagabi? Bakit hindi ka umuwi? Alam mo naman na naghihintay ako sa'yo. Alam mo bang halos mamatay na ako kaiisip kung nasaan ka? Mamaya may masamang mangyari sa'yo." Dahil ayokong makita ka rito. Pwede ba? Masyado pa maaga para masira mong araw ko eh. Manahimik ka na lang muna, utang na loob, Rona. Umuwi ako hindi para magalit lang lalo ha. Nagpahangin ako kagabi dahil nasasakal na ako kapag nandito ako sa loob ng bahay. Asawa mo ko. Hindi lang ako basta nakatira sa bahay na to. Wala na ba akong karapatan na malaman ang ginagawa mo? Kausapin mo naman ako, Ted. Bakit ba palagi mong iniiwasan na maayos pa natin ang problema na ito? Paano natin maaayos? Di ka talaga mananahimik? Ito, para manahimik ka na. Nakakarindi ang boses mo eh. Ayoko naririnig ang mga reklamo mo. Tandaan mo ha, ako ang lalaki sa bahay na to. Lahat ng gusto ko, dapat ikaw ang sumusunod at nagbibigay. Huwag mong pinapakialaman ng mga desisyon na ginagawa ko sa buhay ko, Rona! Asawa lang kita, ha? Aray, Ted! Tama na! Parang awa mo na, nasasaktan na ako! Tigilan mo na ang pambubugbog mo sa akin! Maawa ka na sa akin, Ted! Nasasaktan na ako! Masakit na, Ted! Parang awa mo na! Hindi ba ito ang gusto mo? Ito, binibigay ko na sa iyong atensyon na kailangan mo. Ngayon na nasira mo ng araw ko, damahin mo ang galit ko sa iyo. Aray ko! Ted! Hindi ko na kaya ang mga sakit ng pambubugbog mo sa akin. Maawa ka naman sa akin kahit na kaunti. Parang awa mo na. Tao rin ako. Hindi, ito ang gusto mo kaya binibigay ko lang. Sana kung natuto ka na lang na manahimik, sana hindi ka na nasasaktan ng ganito. Ayan, para magtanda kang buwisit ka. Wala kang kwenta. Tama na, mahal ko. Maawa ka na sa akin. Nagmamakaawa si Rona kay Ted na wag na siya nitong bugbugin. Ngunit hindi tumigil ang asawa niya. Tila ba wala itong maramdaman na awa sa kanya kahit nakatiting. Nakakaramdam na rin si Rona ng pamamanhid ng kanyang katawan. Dumudugo na rin ang mga sugat na dulot ng pambubugbog sa kanya ng asawa niya. Ayan, siguro naman magtatanda ka na. Baka sa susunod mapatay na kita eh. Kaya kapag mainit ang ulo ko ha, huwag ka na makisabay pa. Asawa lang kita, tandaan mo yan. Isa ka lang babae. Kung tutusin, kaya nga kitang palitan eh. Di ka na lang magpasalamat na umuwi pa ako sa bahay na to. Ted, mahal, ginagawa ko naman lahat para sa'yo. Mahal kita. Alam mong pinapahalagahan ko ang pagsasama natin. Kaya bakit ganito ka sa akin? Alam mo naman na kaya kong ialay sa iyo ang lahat. Pero wag mo naman akong ituring na walang halaga. Mahal? Ang mahal mo ay ang ideya ng pagkakaroon ng asawa. Pero Rona, di mo kayang ibigay ang kailangan ko.
Hindi mo ako mapagsilbihan na maayos. Kahit nga bigyan ako ng anak, hindi mo magawa eh. Anong silbi mo bilang asawa? Anong pakinabang mo bilang isang babae? Wala, di ba? Kaya huwag kang umasta na napakahalaga mong tao. Alam mo nung una pa lang na hindi kita mabibigyan ng anak at pumayag ka noon. Tinanggap mo ko. Pero anong nangyayari ngayon? Alam mo naman na mahihirapan akong makabuo ng bata. Mahihirapan tayo. Matagal na natin tong napag-usapan, hindi ba? Noon yun dahil napikot mo ko kaya kita pinakasalan. Pero alam mo kung anong pinaka-pinagsisisihan ko sa buhay ko? Yun ay ang naging asawa kita, Rona. Isang malaking pagkakamali na pinakasalan kita. Kaya ngayon, hindi na ako makalaya. Ano ba talagang nangyayari sa'yo, Ted? Hindi ka ganyan magsalita sa akin noon. Alam ko may problema tayo. May mga nalampasan na tayo. Pero bakit bigla ka naging ganito? Dahil pagod na akong itago sa'yo kung ano ba talaga nararamdaman ko. Nakakasakal ang relasyon nating dalawa. Matagal ko nang gustong makalaya sa'yo kung alam mo lang ang kalbaryo ko araw-araw. Alam mo bang nasasaktan ako sa mga sinasabi mo? Lahat naman kaya kong ibigay sa'yo. Alam mo yan. Kaya utang na loob. Huwag naman tayo maging ganito. Wala akong pakialam kahit na umiyak ka pa dyan. Dahil wala na akong maramdaman na kahit ano sa'yo. Kahit nga awa, hindi ko na maramdaman eh. Kaya utang na loob huwag mo nang ipili to. Ganyan ka na ba kamuhi sa akin? Na kahit awa, hindi mo na maramdaman? Oh, Rona. Kahit na awa, walang natira. Kaya huwag kang magtaka kung bakit hindi kita mabigyan ng pagmamahal. Dahil kahit anong damdamin, hindi ko na maramdaman. Teka, mali. May nararamdaman ako sa'yo. Pero lahat yun, puot at galit. Dinamdam ni Rona ang mga salita na yun. Tumatak sa utak niya at tumarak sa puso niya ang mga sinabi ng kanyang asawa. Isa siyang pagkakamali na pinagsisisihan ni Ted. Kung ganun ang tingin ng lalaking minahal niya, alam niyang ganun din ang tingin ng lahat sa kanya. Kaya kung wala siyang pakinabang para kay Ted, alam niyang wala rin siyang pakinabang sa mundo. Lumipas ang maghapon. Pwede bang ayusin mong sarili mo? Tignan mo, wala ka pang anak pero masyado ka ng losyang. Nag-aayos naman ako. Hindi ko lang magawa ngayon dahil marami akong inaayos sa bahay. Naghahanap pa ako ng trabaho. Kaya nakakawalang gana ka kasama eh. Parang mas matanda ka pang tingnan sa nanay ko. Nakakadismaya ka. Alam mo naman na wala rin akong pambili ng mga bagong damit. Ang dami nating bayarin sa bahay. Hindi ko na nga alam kung saan pa ako kukuha ng pambayad eh. Pinapamukha mo ba sa akin na wala akong kwentang lalaki, ha? Wala akong sinasabing ganun. Pinapaliwanag ko lang naman kung bakit hindi ako nakakapag-ayos. Hindi yan ang gusto mo iparating sa akin eh. Buwisit naman talaga. Sa akin mo pa ngayong gustong ibintang ang mga kapabaya mo? Baka sinasabi mo sa lahat na wala akong kwentang lalaki. Paano kaya kung patayin na lang kita? Ted! Aray! Huwag naman ngayon. Parang awa mo na. Hindi pa gumagaling ang mga sugat at sakit ng pangbubugbog mo sa akin kanina. Nasisiyahan ka ba kapag nasasaktan mo ko? Kasi kung dyan ko maibibigay sa'yo ang kasiyahan, sige na, bugbugin mo na lang ako. Para ano? Para pagmukahin na masama nga talaga akong asawa?
Gusto mong ipakita sa lahat na minamaltrato kita? Bakit? Hindi ba yon ang ginagawa mo sa akin? Nakikita na nila na may mga pasa ako. Naririnig nila sa labas ang mga iyak ko. Pero kahit na ganun, ipinagtatanggol pa rin kita. Dahil ayaw ko na pumangit ang tingin nila sa'yo. Dahil mahal na mahal kita. Ayoko nang may nagagalit sa'yo. Ayos! Ngayon napakabuti mong tao at asawa sa akin. Alam mo yan, Ted, noon pa. Alam mong mabuti ako sa'yo. Umamba si Ted na sasaktan niya si Rona, ngunit pinigilan niya ang sarili niya. Naku! Pasalamat ka na lang at kaya ko pa magtimpi sa'yo. Galit na umalis si Ted sa harapan ni Rona. Si Rona naman ay hindi na mapigilan ang pag-iyak. Mabigat ang kanyang dibdib. Tila ba nahihirapan siyang huminga. Ngunit sa kabila ng mga sakit na ito, hindi niya maalis na humiling na sana ay maging maayos na ang asawa niya at mahalin na siya nitong muli. Kahit na anong paghihirap at sakit, kaya niyang tiisin, maging maayos lang ang pagsasama nila. Alam niyang magbabago pa naman ang asawa niya at magsisisi sa mga nagawa nito sa kanya. Alis ako mamaya. Huwag mong tatangkay na puntahan ako sa inuman ha. Dahil baka doon pa kita mabugbog. Ayaw mo naman sigurong mapatay kita, hindi ba? Aalis ka na naman? Palagi ka na lang umaalis? Hindi ba pwedeng samahan mo muna ako rito sa bahay? Gusto sana kitang mas makasama pa. Mas madalas. Kasi nawawala na tayo ng oras sa isa't isa. Magkasama tayo sa bahay, pero para naman akong mag-isa palagi. Sasamahan kita? Ikaw nga ang dahilan kaya ako aalis eh. Dahil gusto kong mawala ka sa paningin ko. Kung dito lang ako sa bahay, di parang sinabi mo na sa akin na magdusa na lang ako. Ayoko! Buti ba kung nabibigyan mo ng kapayapaan ng utak ko? Mas lalo mo lang ginugulo. Sandali lang, mahal ko. Huwag ka na muna umalis. Parang awa mo na. Mayo ka nga dyan. Parang kang tanga. Kailangan mo pa talagang lumuhod sa harapan ko. Lumayas ka dyan at baka masipa pa kita. Parang awa mo na. Kahit ngayon lang. Pagbigyan mo naman ako. Anniversary natin ngayon. Maawa ka naman sa akin. Kahit ngayong araw lang. Ha? Anniversary na pala ng pamimikot mo sa akin. Anong gusto mo i-celebrate natin ngayon? Kung kailan unang beses mo kong dinala sa impyerno? Gusto mo talaga magpakasaya pa ako sa kamalasan ng buhay ko, ha? Hindi naman ganun yun, mahal ko. Kahit ngayon lang makasama kita. Hindi ba dati nagpupunta pa tayo sa park? Palagi mo kong binibilhan ng paborito kong pagkain. Anong ginagawa mo? Pinapaalala mo sa akin yan? Para saan? Para ipamukha sa akin na ako na ngayon ang walang kwentang asawa? Hindi yan ang gusto kong iparating. Binabalikan ko lang ang mga masasayang araw na magkasama tayo. Mabuti ka pa may masayang alaalang binabalikan. Ako wala na akong maalala eh. Kasi kung may babalikan man akong alaala, yon ay ang pagiging miserable sa tabi mo. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Ayaw mo na ba talagang mahalin pa ang mga alaala natin? Tanga ka ba talaga, Rona? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Na wala na tayong mga alaala na dapat balikan dahil nga hindi ito naging maganda para sa akin. Umalis ka nga dyan sa harapan ko. Alis na ako. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Nauubos ang lakas ko eh. Malas ka sa buhay. Hindi na napigilan pa ni Rona ang pag-alis ng asawa niya. Kahit na lumuhod siya at umiyak ng dugo, mas gugustuhin talaga nito na iwan siya. Nasa loob lang ng bahay si Rona habang nakatulala. Pinagmamasdan siya ng kaibigan niya. Marami akong kakulangan bilang isang asawa at isang babae.
Anong buhay ba ang meron ako? Hindi ko man lang maibigay sa asawa ko ang mga gusto niya. Talagang yan ang sinabi niya sa'yo? Ang kapal talaga ng mukha ng asawa mo, Rona! Hindi ikaw ang may mali, kundi siya. Ang dami niya nga hindi magawa para sa'yo eh. Ako talaga, naku, nang gigigil na sa lalaki na yon. At lalo na sa'yo, sa katangahan mo dyan sa pagmamahal na yan. Anong gagawin ko, Marlita? Gusto ko na mahalin ulit ako ni Ted. Gusto kong maibalik ang masaya naming pagsasama. Hindi ko kaya na nagkakaganito kaming dalawa. Masaya naman kami eh. Pero bakit parang biglang nagbago lahat ng ganun lang? Maibalik? Mars, mas mahirap pa sa isang Himalayang gusto mong mangyari. Hindi na magbabago pa ang lalaking yan. Alam mo kung ano magandang gawin? Umalis ka na. Baka sa paraan na yun, maisipan niyang mali ang pagtrato niya sa'yo. Pero mahal na mahal ko siya. Hindi ko kayang mabuhay na wala siya. Tulungan mo ko. Baka may kakilala na kayang makatulong sa amin. Tao na makakatulong sa'yo? Na ano? Nabuksan niyang utak mo para makita mo ang buong katotohanan? Mars, harap-harapan ka ng ginagago ng asawa mo. Pinapakita na niya sa'yo ang mga dahilan para sumuko. Grabe ka namang kumapit. Daig mo pa ang tuko. Gumagana ba ang gayuma sa mag-asawa? Teka nga, teka. Tama ba ang narinig ko? Nagtatanong ka kung gumagana ang gayuma? Seryoso ka na ba talaga, Rona? Tumingin ka nga sa mga mata ko at nang malaman ko kung totoo ba yung tinatanong mo sa akin. Ano nga? Gumagana ba? Gagana ba ang gayuma kahit na mag-asawa na kami? Gusto kong ibalik ang pagmamahal niya sa akin. Ay potek, seryoso ka nga? Hindi ko alam kung gagana ba, pero may kakilala ako na gumagawa ng gayuma. Si Nanang Lawina. Pero hindi ako sigurado kung pwede ba yung gusto mo. Pero kasi nakakatakot yung ganyan. Paano kung may kapalitang pagpilit mo na mahalin ka niya ulit? May ikakatakot pa ba ako? Mas natatakot ako na mawala siya sa akin. Kaya kong isugal ang lahat para sa kanya. Grabe! Nakakatakot ka naman magmahal. Bakit naman sa dami ng paraan yan pa ang naisipan mo? Saan mo naman nabalitaan yan? May narinig ako noon na nag-uusap tungkol sa gayuma at narinig ko na totoo yun. Naisip ko na paano kung gumana yun kay Ted? Baka maibalik pa ang pagmamahal niya sa akin. Nawala lang naman yung saglit, pero gusto ko maramdaman ulit. Ay nako, naloloka na ako sa mga iniisip mo. Tulungan mo ko. Saan nakatira yung sinasabi mong kakilala mo na gumagawa ng gayuma? Pupuntahan ko siya ngayon. Kailangan ko siya makita. Please, Marlita, tulungan mo ko. Desidido na si Rona. Masyado na siyang desperada para lang maayos ang pagsasama nila ng kanyang asawa. Hindi niya maaatim na magkakaganito na lang ang matagal nilang pagsasama. Kaya lahat ay kaya niyang gawin. Itinuro naman ni Marlita sa kanya ang bahay ni Nanang Lawina, kaya hindi na nag-aksaya pa ng oras si Rona na magtungo roon. Tao po! Tao po! May tao po ba riyan? Tao po! Nanang Lawina! Tao po! Pagbuksan niyo po ako ng pinto! Tao po! Oh, Rona! Nakarating ka na! Mabuti naman at napadpad ka na rin dito. Alam mo bang matagal na kitang hinihintay? Mabuti naman at natagpuan mo ang bahay ko. Halika, pumasok ka na sa loob. Paano niyo nalaman ang pangalan ko? Kilala niyo ba ako? At bakit niyo po ako hinihintay? Ang mga tulad ko ay hindi kailangan ng paliwanag, Iha. Ang problema mo ay parang hangin. Nararamdaman kahit hindi nakikita. Kaya bago ka pa makarating sa tapat ng bahay ko, alam ko na ang kailangan mo. Ibinubulong ng hangin sa akin ang hinanaing at pagdurusa mo.
Maraming tanong ang pumasok sa utak ni Rona. Ngunit isinantabi niya itong lahat. Ang presensya ni Nanang Lawina ay nakakakilabot. Ang kanyang mga mata ay tila sumisilip sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ni Rona. Nakakapangilabot ang hangin. Kailangan ko ang tulong niyo. Gusto kong bumalik ang pagmamahal ni Ted. Gusto kong muli siyang maging akin. Maaari bang gumana ang gayuma sa mag-asawa na? Gusto ko kasing bumalik ang dating sigla ng pagmamahala naming dalawa. Ang gayuma ay maaaring gamitin ng kahit na sino. Kahit pa ito sa mag-asawa na. Sa katunayan, marami na ang lumapit sa akin na kailangan nila ang gayuma upang magtagal ang relasyon nila. Ang iba, katulad mo, nais na maisalba ang relasyon na matagal nang namatay. Kung ganun po, kailangan ko ng gayuma. Marami ang maaaring mangyari kapag ginawa mo ito. Sigurado ka ba, Rona? Ang gayuma ay hindi basta-basta. May kapalit ito. Isang kapalit na hindi mo inaasahan. Kaya kailangan mong siguraduhin sa sarili mong desidido ka na nga talaga. Wala na akong pakialam. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sabihin niyo kung ano ang kailangan kong gawin. Handa ako sa lahat ng magiging kapalit, basta maging akin lang ulit ang pagmamahal ng asawa ko. Sa'yo na mismo nang galing yan. Eto, tanggapin mo ang gayumang ito. Ngayon, tandaan mo, Rona, hindi ito basta mahika lamang. Ang pag-ibig na pilit na kinukuha ay nagiging tanikala. Kapag nagkamali ka, ikaw ang magiging bihag ng sarili mong kagustuhan. Huwag mong sabihin na hindi kita binalaan, ha? Hindi ako matatakot. Gagawin ko ito para sa kanya. Gagawin ko ito para sa masaya naming pagsasama. Kahit na anong klase pa yan ang kaparusahan, handa akong harapin ang lahat. Matapang ka para sa pag-ibig. Gaano ka kasigurado na kaya mo nga itong kaharapin? Hindi ko alam. Ang tanging alam ko lang, kahit pa ang buhay ko ay kaya kong ialay para lang sa ikaaayos ng pagmamahala namin ng asawa ko. Nakakapangilabot ang mahinang pagtawa ni Nanang Lawina. Habang ang buong atensyon ni Rona ay nasa bote na binigay ng matanda. Ang kanyang kalooban ay sumasaya dahil sa wakas ay mararamdaman na muli niya ang pagmamahal ng kanyang asawa. Agad din na umuwi si Rona, kung saan dumating na rin kasunod niya ang kanyang asawa. Lasing na naman ito. Rona, asan ka? May pagkain na ba? Nagugutom na ako. Huwag mo sabihin sa akin na wala ka pang natatrabaho sa bahay. Anong oras na? Oo, mahal. Hinanda ko na. Sandali lang at ihahain ko na ito. Nagluto ako ng paborito mong pagkain. Panigurado ako na masisiyahan ka rito. Mabuti naman at natuto ka na rin. Kala ko kailangan na naman kitang paalalahanan gamit ang kamao ko eh. Hindi na, mahal. Alam ko na ang mga ginagawa ko. Sandali lang ha, ihahain ko lang ang pagkain. Sumunod ka na lang sa akin. Agad na nagmadali magtungo sa kusina si Rona. Dala ang gayuma. Maingat niyang binuksan ang bote at itinulo ang likido sa baso ni Ted. Sa bawat patak, tila lumalamig ang paligid at ang pakiramdam ay magaan. Alam niyang dito na magsisimula ang pagbabago at pagbabalik ng init ng kanilang pagmamahalan. Naniniwala siyang eepekto ito kahit na may pagkaramdam ng kaba sa kanyang dibdib. Tay, anong ginagawa mo dyan? Naghahanda lang ng tubig para sa'yo. Inihahanda ko na lahat para hindi ka na rin mahirapan. Hindi ba ito ang paninilbihan na gawain ko bilang asawa mo? Gusto ko na maging mas maayos pa tayo. Kaya heto na. May kailangan ka pa ba? Wala na, sige na, akin na yan. Upo ka na at kumain na tayo.
Kanina pa ako nagugutom. Ang dami mo pa sinasabi. Sana magustuhan mo yan, mahal ko. Sana maging maayos na rin ang lahat matapos nito. Naniniwala ako na magiging maayos tayo. Bakit ba ang drama mo? Pasensya ka na, masaya lang ako. Mabuti ka pa, masaya. Ako ito, nagdurusa na makasama ka araw-araw. Hindi na umimik si Rona. Kumain na siya kasabay ng kanyang asawa. Teka nga, bakit kakaiba ang lasa ng tubig na to? May nilagay ka ba rito? Baka nilalaso mo na ako, ha? Anong ginawa mo? Ha? Wala. Tubig lang yan, mahal. Baka akala mo lang iba ang lasa dahil nakainom ka. Masarap naman ang tubig natin. Baka nga. Akala ko nilalaso mo na ako eh. Huwag mo subukan na lasunin ako. Bakit naman kita lalasunin? Mahal na mahal kita. Alam mo naman na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Baka may lalaki kang gustong ipalit sa akin. Ako pa ang pinagbintangan mo. Alam mo naman na sa'yo lang umiikot ang buhay ko. Siguraduhin mo lang. Dahil baka dalawa pa kayong mapatay ko. Nagpatuloy na silang kumain. Kada inom ng tubig ni Ted ay nakaabang si Rona. Tinitingnan niya kung umiipekto na nga ba ang gayuma. Ngunit walang nangyari. Nakakaramdam na rin siya ng kaba na paano kung hindi ito gumana. Ano na ang dapat niyang gawin? Kinaumagahan, nagising si Rona na may humahaplos ng buhok niya. Oh, mahal. Nagising ba kita? Pasensya ka na. Sige na, matulog ka pa. Mukhang pagod ka na rin eh. Halika rito. Yayakapin kita. Hindi pa ako nakakapagluto, mahal. Nagugutom ka na ba? Sandali at maghahain na ako. Oh, hindi pa naman. Kahit mamaya na lang tayo kumain. Dito na lang muna tayo. Saka ako na magluluto para sa'yo mamaya, ha? Napapansin ko na napapagod ka na, mahal ko eh. Alam mo naman na ayokong makitang napapagod ka. Oh, ano ba yan? Ang daming sugat ng balat mo ah. Ano ba mga ginawa mo? Teka, gamutin natin yan. Sigurado ka ba, mahal ko? Bakit hindi ka yata nagagalit sa akin? Bakit naman ako magagalit sa maganda kong asawa? Alam mo, mahal, parang lalo ka nagiging maganda. Ang bango mo pa. Kaya alam ko talaga na sobrang swerte ko na ako ang pinakasalan mo eh. Ted? Totoo ba yan? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Siyempre naman. Ikaw lang naman ang mahal ko, hindi ba? Patawad kung naging masyado ako matigas nitong mga nakaraang araw ha. Nasaktan pa kita. Hayaan mo, gagamutin ko yan. At hindi na ulit kita sasaktan, mahal ko. Di ko alam ang gagawin ko sa buhay ko kapag nawala ka sa akin. Salamat, mahal ko. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Sa katunayan, dapat ako pa nga nagpapasalamat sa iyo eh. Dahil nandiyan ka palagi sa akin para alagaan ako. Nandiyan ka para mahalin ako ng wagas. Ano pa ba ang mahihiling ko? Grabe, mahal ko. Ikaw na nga yan. Bumalik na ang pagmamahal mo para sa akin. Bakit naman umiiyak ang asawa ko? Hindi naman ako nagbago ah. Naging abala lang ako. Ano bang sinasabi mo? Wala naman, mahal ko. Miss na kita. Walang paglagyan ang sayang nararamdaman ni Rona sa mga oras na ito. Alam niyang umiipekto na ang gayuma na ibinigay ni Nanang Lawina. Ito na ang pagbabalik ng pagmamahalan nilang dalawa. Magiging maayos na ulit ang pamilyang binuo nila. Ito ang dating Ted na minahal niya. Bumabalik na sila sa dati.
Ang hiling na lang niya ay magtuloy-tuloy na ito. Halika na, mahal ko. Kumain na tayo. Nakapagluto na ako para sa'yo. Gusto mo bang lumabas mamaya? Sandali lang. Napapansin kong luma na mga damit mo ah. Gusto mo bang bumili ng mga bagong damit? Wala pa akong pambili ng gamit ko, mahal. Ano ka ba? Gagawan ko yan ng paraan. Ano pa't nandito kung asawa mo? Bumili tayo ng mga damit mo ha. At yung mga luma na yan, itapo mo na yan ha. Sigurado ka ba? Bakit ba lagi mo akong tinatanong kung sigurado ba ako? Mukha bang nagbibiro ako, mahal? Hindi naman. Kasi baka nakakaabala ko at mabawasan ang pera mo. Kaya nga ako nagtatrabaho para sa atin Para mabigyan kita ng magandang buhay. Hindi pa nga mahal ang mga gusto mong bilhin Sa susunod kapag nakahanap na ako ng mas magandang trabaho, ibibili kita ng mga magagandang bag sa mall. Kahit na anong gusto mo, ibibigay ko. Ganyan kita kamahal. Ako na ang bahala na ibigay sa iyo ang mga pangarap mo. Grabe, ang sarap naman pakinggan yan, mahal ko. Andito lang ako, susuporta sa lahat ng gagawin mo. O ano na, tara na sa park. Gusto mo pa doon? Kung ano ang gusto mo, mahal ko, doon ako. Kung nasaan ka, doon ako magiging masaya. Alam mo naman na ikaw lang ang kasiyahan ko. Kapag tapos nating kumain, magpunta tayo sa park. Gusto kong ipasyal ka at ipakita sa lahat kung gaano ba kaganda ang asawa ko. Ipinagmamalaki kita sa lahat. Ikaw talaga, masyado kang palabiro. Umayos ka nga, mahal ko. Kinikilig na ako. Parang ang tanda ko na para kiligin pa. Anong palabiro? Totoo naman talaga. Alam mo naman na ikaw ang pinakamaganda sa buong mundo. Sana nga sumali ka ng Miss Universe Ikaw ang mananalo dun. Sus, talo yung mga beauty queens na yan sa ganda ng asawa ko. Pang-reyna ka talaga Reyna ng buhay ko. Baliw ka talaga. Nakakainis ka naman pinapakilig mo ko. Umayos ka nga dyan. Dahil ganyan kita kamahal. Gusto ko na palagi kang masaya. Ayan, tignan mo, nakikita ko ang saya sa mga mata mo, tapos sa mga ngiti mo. Sino ba naman ang hindi mabibighani dyan? Napakaswerte ko talaga na ikaw ang naging asawa ko. Parang gusto tuloy kitang pakasalan ulit Papakasalan mo ulit ako? Gusto ko sa Grande. Yung papasok ka na parang isang reyna, tapos maglalakad ka na may magandang gown. Ay, panigurado kung maiiyak ako sa tuwa at matutulala sa kagandahan mo. Ikaw talaga. Umayos ka nga dyan. Mamaya isipin ko yan ng isipin lalo. Oo, isipin mo lang dahil mangyayari talaga yon. Sa labis na pagmamahal ko sa'yo, handa akong iharap ka sa altar ng paulit-ulit. Walang katapusan. Uulit-ulitin ko ang pangako kong mamahalin ka ng panghabang buhay. Grabe, mahal ko. Ang sarap naman pakinggan ng mga sinasabi mo. Oo, at tototohanin ko lahat yan. Nagpatuloy ang mga pangako ni Ted ng kanyang wagas na pagmamahal. Napakasaya rin ni Rona. Lalo pa at pakiramdam niya ay galing talaga sa puso ni Ted ang mga pangako na yon. Ganitong ganito ang asawa niya noong unang beses silang nagkasama. Ngayon, bumabalik na nga ito. Tinutupad na rin ni Ted kung ano ang ipinangako sa kanya. Bumabalik na ang sigla ng kanilang relasyon. Nagpapasalamat talaga si Rona sa gayuma na ginamit niya. Sana, mahal ko, maging ganito ka na sa akin palagi. Huwag ka na magbabago, ha? Gusto ko na manatiling mahal na mahal mo ko. Di naman talaga ako magbabago. Gusto kong ipakita sa'yo kung gaano nga ba kita kamahal at kung paano ko kayang ibigay sa'yo ang mundo. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, ha? Ayoko nang may mga bumabagabag sa'yo. Alam mo naman na hindi rin ako natatahimik kapag nag-iisip ka ng may kalulungkot mo. Ay, kung alam mo lang kung gaano ako kasaya na ikaw ang minahal ko at kung paano ka bumalik sa dating ikaw.
Mahal na mahal mo pa rin talaga ako. Kaya nga kahit na anong sabihin nila, hindi kita sinukuan. Kilala kita. Mas kilala kita kaysa sa kung ano lang ang nakikita nila sa'yo. Hindi nasasayang ang pagmamahal ko. Walang susuko sa relasyon na meron tayo. Ipapakita natin sa mundo kung gaano nga ba natin kamahal ang isa't isa. Opo, mahal ko. At walang kahit na sino ang sisira sa relasyon na meron tayo. Katulad ng ipinangako ni Ted, lumabas sila ni Rona. Habang naglalakad sila sa parke, napansin ni Rona ang mga nakakikilala sa kanila na napapatingin. Baka sa mga mukha nila na tila ba hindi sila makapaniwala. Nakita mo na, mahal? Nakatingin sila sa'yo dahil nagagandahan sila sa'yo. Pero sorry sila dahil akin lang ang reyna na to. Hindi naman nila ako tinitingnan. Isa pa, mga kakilala naman natin yan. Ayun na nga, tinitingnan tayo ng mga kakilala natin dahil naiinggit sila na akin ka. Tumigil ka nga, mahal ko. Hanggang dito sa labas, pinapakilig mo ko. Ay, kahit nasaan pa tayo. O nga pala, tara, dun tayo, bili tayo ng ice cream. Paborito mo yung ice cream na nakalagay sa tinapay, di ba? Kilalang kilala mo talaga ako, mahal. Siyempre, naalala ko pa nung nililigawan kita eh. Palagi ako nagdadala niyan sa bahay nyo. Tapos, kada date natin. O nga pala, sarado na pala yung lumihan sa kanto. Sayang no? Gusto pa naman sana kitang i-date doon kahapon. Oo, matagal nang sarado yun. Hayaan mo, may isang lumihan pa akong nakita. Masarap din ang luto nila ron. O sige, doon tayo mag-date sa susunod. Tara, bumili muna tayo ng ice cream. Tapos bibili na tayo ng mga gamit mo. Walang ibang nararamdaman si Rona sa mga oras na ito, kundi saya. Nagagawa na niyang tumawa ng malakas. At kahit na may mga sugat ang mukha niya, ay malawak na ang ngiti sa kanyang mga labi. Salamat sa mga ginawa mo sa akin ngayon. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya. Pakiramdam ko nga ako na ang pinakamasayang tao sa mundo ngayon. Bakit ka ba nagpapasalamat sa akin? Obligasyon ko bilang asawa na ibigay sa iyo ang mga gusto mo. Obligasyon ko na pasayahin ka. Kahit na, sobrang saya ko pa rin. I love you, asawa ko. Pakis nga. I love you too, mahal ko. Masaya silang dalawa na pinagsasaluhan ang mga pagkaing binili nila. Napakasarap sa pakiramdam na ang pagmamahal na ipinagmamakaawa ni Rona ay natatamasa na niya ngayon. Nang matapos ang paggagala, umuwi na rin sila. Hay, grabe, nakakapagod. Pero masaya. Gusto mo ba ng mas nakakapagod pa? Halika sa kwarto. Pilyo ka talaga, asawa ko. Ay! Mahal, ano ba? Nakikiliti ako. Ano ba yan? Ang asawa ko palambing pa. Halika na, mahal ko. Nagtawanan silang dalawa hanggang sa pumayag na rin si Rona. Sa tagal ng panahon, naipadama na ulit nila sa isa't isa ang mainit at nakakapasong pagmamahal. Kinabukasan, Oo nga pala, mahal. May pupuntahan ako ngayon. May nabanggit kasi si paring Ben na may mapapasukang magandang trabaho. Oo naman, mahal. Wala namang problema sa akin na umalis ka at magpunta sa labas. Kaso naiisip ko kasi na paano na lang pag mag-isa ka rito. Baka hindi ako mapakali. Ano ka ba? Wala namang mangyayari sa akin dito. Kaya ko ang sarili ko. Isa pa, kilala naman na natin ang mga kapitbahay natin. Sigurado ka ba? Oo naman, siguradong sigurado ako. O sige, mag-iingat ka rito ah. Lalabas lang naman ako saglit tapos uuwi rin agad ako. Miss na agad kita kahit hindi pa ako maalis. Sige na, mag-iingat ka rin ha. Mars, anong nangyari? Totoo ba ang nakita ko? Hindi ba ako namamalikmata lang? As in, tunay? Nakita mong ano?
na bumait na ang asawa mo? Totoo ba yan? Si Ted ba yung kasama mo ngayon sa bahay mo? Hindi pa rin ako makapaniwala. Paano ang bilis naman yata magbago ng ihip ng hangin? Bigla ba naman siyang bumait? Oo, siya yan. Bumalik na siya sa dati. Ang saya, hindi ba? Ang dating lalaking minahal ko, siya na ulit ang nakakasama ko. Hindi ako makapaniwala na magiging maayos at masaya na ulit ang pamilya na binuo namin. Kung ganun, gumana ang gayuma. Ano naman daw ang kapalit? Huwag ka nga maingay. Hindi nga dapat nalalaman ng iba na may ganito. Baka ikaw magdaldal ka pa sa kanila ha? Naku Mare, sinasabi ko sa'yo. Alam ko pa naman na makati ang dila mo. Hindi naman ako madaldal, no? Pero ano nga nangyari? Ano raw ang maaaring maging kapalit ng ginawa mo? Wala naman siya sinabi na magiging kapalit, pero wala na akong pakialam doon. Ang mahalaga lang sa akin sa ngayon, kasama ko na ulit siya at masaya na kami. Baka naman wala na yung kapalit kasi asawa ko naman siya. Pero mag-iingat ka pa rin ha, hindi naman pwedeng gayuman na lang ang bumubuhay ng relasyon nyo. Saka mag-ingat ka dahil lahat naman yan may kabayaran. Sana huwag ka ipahamak niyan. Huwag kang mag-alala, magiging masaya kaming mag-asawa. Sana maging masaya ka na lang. Kasi ako, masaya na ako. Masaya ako sa pinapakita niya sa akin. Inaalagaan na niya ako, pinaparamdam na niya sa akin na ako lang ang nag-iisang babae na mahal niya. Nagbababala lang ako sa'yo bilang isang kaibigan. Alam mo naman na ayokong ikaw pa yung mapapahamak dahil lang dyan sa kagustuhan mong bumalik ang pagmamahal ng asawa mo sa'yo. Bingin na si Rona sa mga naririnig niyang babala. Ang mahalaga lang sa kanya sa mga oras na ito ay ang kaligayahang nararamdaman niya. Walang humpay at walang kapalit ang mga ito. Kinagabihan, nakahanda na ang pagkain nila. Umuwi na si Ted. Mahal ko, nakauwi ka na pala. Kumusta naman ang naging lakad mo? Nakahain na ang pagkain natin, tara na. Miss na kita, asawa ko. Magpalit ka na rin muna ng damit. Halatang pawis na pawis ka. Niloloko mo ba ako, Rona? Ha? Anong sinasabi mo? Niloloko kita? Ha? Nagagalit ka ba, mahal? Niloloko mo ba ako, Rona? Tinatanong kita at huwag ka na magtangka na magsinungaling pa sa akin. Niloloko? Hindi kita niloloko. Ano bang sinasabi mo? Alam mong simula pa noon, ikaw na ang mahal ko. Kaya bakit mo ako pag-iisipan ng ganyan? Aray! Ted! Ano bang ginagawa mo? Sandali! Nasasaktan ako! Huwag mo akong niloloko, Rona. Bakit may ibang lalaki sa paligid mo, ha? Sino siya? Huwag mo akong tinatarantado! Ted, ano ba? Wala akong lalaki. Wala akong kinikitang ibang lalaki. Sandali! Aray! Nasasaktan ako! Parang awa mo na. Alam mo naman na simula pa noon, ikaw lang ang minahal ko. Hindi nga ako lumalapit sa mga lalaki. Huwag mo akong paikutin, Rona. May naaamoy akong iba sa'yo. Sino yung kinita mong lalaki? Huwag mo akong tatarantaduhin, Rona, ha? Sino siya? Nasaan yung lalaki mo? Gusto mo bang patayin ko kayong dalawa? Ilabas mo siya! Wala akong ibang mahal, kundi ikaw. Bakit hindi mo ako pinapaniwalaan? Alam mo na yan simula pa noon na ikaw lang ang minamahal ko. Huwag mo akong subukan, Rona. Hindi ako tanga. Bitiwan mo na ako. Nasasaktan ako, Ted. Ano bang nangyayari sa'yo? Alam mong sa lahat ng ayoko yung niloloko ko. Kailan mo pa ako tinatarantado ng ganito? Nasaan ang lalaki mo? Wala nga akong lalaki. Bitiwan mo ko! Aray! Masakit! Hinigit ni Ted ang braso ni Rona. Matapos ay tinitigan niya ito ng masama. Nang wala siyang makuha na kahit na anong sagot kay Rona, binitiwan niya ito. Ngunit napalakas ang pagtulak niya para matumba ito sa sahig. Huwag mo akong sinusubukan, Rona. Sinasabi ko sa'yo,
Sa tagal natin nagsasama, talagang naitago mo pa sa akin ang lalaki mo? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na wala akong lalaki? Ano bang pinagsasasabi mo? Walang ibang tao sa bahay natin. Kahit tanungin mo pa si Merlita. Si Merlita? Talagang isinama mo pa siya para lang maitago ang kakatihan mo, ha? Para lang lukuhin ako? Hindi nga kita niloloko. Bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Dahil malandi ka. Ano, hindi ka na ba nasisiyahan sa akin? Hindi mo na ba gusto ang pagpapaligaya ko sa'yo kaya kating-kati ka na humanap ng lalaking ipapalit sa akin? Kailan mo pa ako pinagtataksilan? Ano bang nangyari sa'yo? Masaya lang tayo kanina. Ang dami pa nating pinag-usapan para sa kinabukasan natin. Para sa mga pangarap natin. Lumabas ka lang saglit. Saan ka ba nagpunta at nagkakaganyan ka? Wala ka ng pakialam kung saan ako nagpunta. Ang hinahanap ko sa'yo ang lalaki mo. Ilabas mo siya, malandi ka! Matapos itong sabihin ni Ted, ay hindi na napigilan ni Rona na maiyak. Masama ang loob niya. Dahil kanina lang ay maayos naman sila ni Ted. Umalis lang ito saglit at pag-uwi nito ay nag-iba na ang kanyang aura. Hanggang kinabukasan, iba na ang naging ihip ng hangin. Hindi sila magkatabing natulog at hindi rin siya kinikibo ng asawa niya. Mahal, kakain ka na ba? Maghahain na ako ng pagkain natin. Tara na, mahal ko. Kumain na tayo. Hindi ka aalis ng bahay natin! Ha? Aalis? Papunta saan, Ted? Hindi naman ako lumalabas ng bahay. Ano bang sinasabi mo? Inaaya lang kitang kumain, mahal. Ano bang kinakagalit mo na aalis ako ng bahay? Hindi ka aalis dahil alam kong makikipagkita ka sa lalaki mo. Huwag mo akong gawing tanga, Rona. Hindi ako bata para paglaruan mo. Huwag kang lalabas, ha. Kapag sinabi kong wag, wag! Dahil ayokong magmukhang katawa-tawa sa mga kakilala natin. Ayokong pag-usapan nila tayo dahil sa panluloko mo sa akin. Ano ba? Ted, ano bang nangyayari sa'yo? Paulit-ulit mo sinasabi na may lalaki ako. Wala akong iba. Nasasaktan ako sa ginagawa mo. Maawa ka na sa akin. Hindi ako tumitingin sa ibang lalaki. Ikaw lang ang mahal na mahal ko. Tama lang na akin ka. Hindi ka makukuha ng iba sa akin. Dahil bago ka nila makukuha, magkakamatayan na lang. Walang kumukuha sa akin, Ted. Ano ba yung mga iniisip mo? Parang awa mo na. Tama na ang ganito. Hindi ko kayang nag-aaway tayo. Maawa ka na. Nasasaktan mo na ako, mahal ko. Nagmamakaawa si Rona, ngunit hindi siya tinigilan ni Ted. Hanggang sa pagsampal ni Ted sa kanya at tumulo sa sahig ang dugo niya. Doon ay natigilan si Rona nang makita ang mga anino. Nanlamig siya sa mga nakita niya. Ano? Hindi ka pa rin ba aamin sa akin? Iluloko mo ko, Rona. Kailan ka pa nanlalalaki? Ilang lalaki na ba ang dumaan sa buhay mo habang tayo pa magkasama, ha? Umamin ka, Rona! Ted, ano yun? Ano ang mga yan? May mga halimaw sa bahay natin, Ted. Ano bang tinitignan mo? Huwag kang lumingon. Sabihin mo sa akin ang totoo, Rona. Kausapin mo ako, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Huwag mo ako idaan sa mga paandar mong ganyan. May mga nilalang. Ted, tumingin ka. May mga nilalang sa sahig. May mga halimaw sa loob ng bahay natin, Ted. Huwag niyo ako lalapitan. Lumayo kayo sa akin. Ted, huwag mo silang hayaang lumapit sa akin. Tulong! Wag! Parang awa niyo na!
pinagsasasabi mo, Rona? Nilalayo mong usapan natin eh. Ayaw mo lang kasing umamin kung sino yung lalaki mo. Huwag mo sisihin ang kung sino. Kausapin mo ako! Ted, tumingin ka. May mga halimaw. Duguan ako at sila ang sumusunod sa dugo ko. Ted, tigilan mo na ako. Nasasaktan ako. Parang awa mo na, dumarami na sila. Ted, maawa ka naman sa akin. Kukunin nila ako. Natatakot ako. Rona, anong pinagsasasabi mo? Nagpapalusot ka na naman eh. Sino ang lalaki mo? Huwag ka na magpanggap dahil alam kong may lalaki ka. Lumalapit na sila sa akin. Tulungan mo ako, Ted. Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Ilayo mo ako sa kanila. Natatakot ako sa kanila. Manahimik ka na sinabi! Malakas na sampal ang inabot ni Rona na dahilan upang bumagsak siya sa sahig. Agad siyang napasiksik sa gilid sa sobrang takot dahil tila ba nakadikit na sa dugo niya ang mga anino. Dumarami ang mga ito. Unti-unti rin siyang nakakarinig ng mga sigawan. Ang mga sigaw na yon ay may bakas ng pagdurusa. Sino kayo? Tigilan niyo na ako. Maawa na kayo. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Kilala mo ba kami? Kilala mo ba ang mga kaluluwa na naging bunga ng mga kamalian mo? Kami ang naging bunga ng mga pagkakamali mo. Kami ang karugtong ng kaluluwa mo. Ang karugtong ng kamatayan at pagdurusa. Hindi mo na kami mataatakasan pa. Rona, ano ba nangyayari sa'yo? Wala akong nakikita. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sino ang kinakausap mo? Hindi mo ba talaga sila nakikita, Ted? Ang mga nilalang, sila ang sumpa. Sila ang kabayaran, Ted. Sinisingil nila ako. Alam ko nagdadahilan ka lang dahil ayaw mong mahuli ang lalaki mo. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikilala. Ako mismo ang papatay sa inyong dalawa. Huwag ka magpanggap na may nakikita ang mga nilalang para itago ang katotohanan. Nasaan ang lalaki mo? Tigilan niyo ako! Huwag kayong lumapit sa akin. Wala akong kasalanan sa inyo. Ted, tulungan mo ako. Gusto nilang kunin ang kaluluwa ko. Katarungan at dugo. Kabayaran sa lahat. Hindi na kinakaya ni Rona ang nangyayari. Siya lang ang nakakakita sa mga anino at nagagalit pa ang asawa niya dahil sa mga ibinibintang sa kanya nito. Sa takot ni Rona, napatakbo siya palabas. Nais niyang magtungo sa bahay nila Nanang Lawina. Alam niyang maaaring masagot ni Nanang Lawina ang mga katanungang bumabagabag sa utak niya. Nanang Lawina! Nanang, tulungan niyo ako! Nanang Lawina! Buksan niyo ang pinto, parang awa niyo na! Hinahabol nila ako, Nanang! Anong nangyayari sa'yo, Rona? May mga sugat ka. Sinong humahabol sa'yo? May gusto bang pumatay sa'yo? Hinahabol nila ako. Hindi nila ako nilulubayan. Anong nangyayari? Anong nangyayari sa gayuma na ginawa ninyo? Tumalab sa asawa ko, pero bakit ngayon para na siyang baliw na baliw sa akin at pinagbibintangan pa ako? Sinong mga anino? Ano sila? Ano ang mga yun? Bakit sila naniningil sa akin ng katarungan? Sinabi ko, hindi ba? Ang bawat kagustuhan ay may kabayaran. Binalaan na kita, hindi ba? Una pa lang, alam mo na yan. Pero bakit parang gulat na gulat ka? Ang sinabi mo pa sa akin handa kang tanggapin kung ano man ang magiging kapalit ng lahat. Bakit ngayon tumatakbo ka palapit sa akin? Pero hindi ganito ang usapan natin. Hindi ganito ang mangyayari. Ang usapan natin, babalik ang pagmamahal sa akin ng asawa ko. Pero bakit ganito? Bakit ganito ang ginawa mo?
Ang gayuma, Rona, ay hindi kailanman isang simpleng bagay. Ibinigay mo ang puso mo sa kasakiman. Ngayon, ang sumpa ay nagising at ang dugo mo, yan ang susi sa kanilang muling pagkabuhay. Ito ang kapalit ng lahat, Rona. Pero bakit? Ang ginusto ko lang naman, bumalik ang pagmamahal sa akin ng asawa ko. Yun lang naman ang hiniling ko May mali bang maramdaman muli ang init ng pag-ibig niya sa akin? Ito ang sumpa at ang kabayaran sa mga kamalian noon. Pero may paraan pa para makalaya ka. May paraan pa, Rona. Ngunit kailangan mong pumili. Ang dugo mo o ang kaluluwa niya. Nahaharap ka na ngayon sa paglilitis. Hindi ko maintindihan. Ano ang kailangan kong gawin? Kaluluwa nino? Pagliliti saan? Anong nagawa ko? Ang kabit ni Ted. Siya ang susi. Ang sumpa ay hindi magwawakas hanggat hindi mo nalalaman ang koneksyon niya sa sumpa ng iyong dugo. Siya ang may kagagawa nitong lahat. Sa kanya nagmula at sa kanya lang ito maaaring matapos. Lahat ng kasagutan sa mga tanong mo ay sa kanya lang maaaring magmula. Kaya hanggat may oras ka pa, kilalanin mo na siya. Ano? May kabit ang asawa ko? Kailan pa nagsimulang magkaganito? Oo, at siya lang ang nakakaalam ng lahat. Sa kanya nagmula ang gayuma. Sa kanya nanggaling ang pagbabalik ng pagmamahal ng asawa mo sa'yo. At siya rin ang nagbigay ng sumpa sa kaluluwa mo. Ang asawa mo lang ang makakaalam kung paano ka maililigtas. Para bang pinagbagsakan ng langit at lupa si Rona nang marinig niya ang mga salita na ito mula kay Nanang Lawina. May kabit ang asawa niya at sa babae na yon nagsimula ang lahat. Umuwi siya ng bahay kung saan naabutan niya ang asawa niyang galit na naghihintay sa kanya. Ano, Rona? Galing ka sa lalaki mo? Nasaan na siya? Handa ka na bang umamin sa akin at isuko siya? Tigilan mo ko, Ted. Hindi ako ang nagloloko sa atin kundi ikaw. Ikaw ang may kabit, hindi ako. Akala mo ba hindi ko malalaman? Dahil sa kagustuhan ko na bumalik ang pagmamahal mo sa akin, ginayuma kita. At doon na nagsimula ang mga kababalaghan sa buhay ko. Anong ginawa mo sa akin? Anong gayuma ang sinasabi mo? Ginayuma mo ko? Pinilit mo akong mahalin kita? Oo, ginayuma kita, Ted. Ngayon na alam mo na, alam kong nawala na ang bisa nito. Pero ginawa ko lang ito dahil mahal kita. Mahal na mahal kita kaya gusto kong bumalik ka sa akin at maayos natin ang relasyon natin. Mahal? Ito ba ang tawag mo sa pagmamahal? Pinilit mo akong bumalik sa'yo? Pinilit mo akong piliin ka at gusto mong bumalik ako sa miserableng relasyon natin? Tapos lulukuhin mo rin ako? Anong nangyayari sa'yo, Ted? Bakit ka pinalilibutan ng mga anino? Bitiwan mo ako! Natatakot ako sa'yo, Ted! Ito ba ang pagkabaliw na gusto mong gawin ko sa'yo, Harona? Hindi ba gusto mong mahalin kita hanggang sa bawat patak ng dugo at hibla ng kaluluwa? Parang awa mo na. Huwag mong pakinggan ang mga bumubulong na demonyo sa'yo. Patawarin mo ako. Gusto ko lang naman na maging maayos tayong dalawa. Hindi ang maging ganito. Ted! Gumising ka, mahal ko. Hindi ikaw yan. May kumokontrol ng kaluluwa mo. Ikaw ang may kasalanan nito, Rona. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakagulo tayo. Huwag mong ilipat sa akin ang problema mo. Huwag mong isisi sa akin ang lahat dahil sa'yo nagsimula ito. Ikaw ang dapat na managot. Ikaw ang may kasalanan. Hindi sa akin nagsimula ang lahat, kundi sa kabit mo. Ted, sino ang kabit mo? Sino siya? Sinong babae mo na naging sanhi ng pagkakawatak ng mga puso natin? Huwag mo akong pagbintangan sa bagay na ikaw mismo ang gumagawa. Alam mong wala ako ibang babae. Ikaw ang may ibang lalaki.
Huwag kang magsinungaling! Alam kong may babae ka! Sino siya, Ted? Sino siya? Hindi na napigilan pa ni Rona ang maging emosyonal habang tinatanong ito kay Ted. Gusto niyang malaman ang buong katotohanan kahit alam niyang masasaktan siya. Ngunit ayaw niyang magdusa siya lalo dahil lang sa ginawa niya para sa pagmamahal niya. Sabihin mo na sa akin, Ted. Nasaan ang babae mo? Sino siya? Kailangan ko siyang makita at makilala. Manahimik ka na dahil hindi mo rin siya makikita. Hindi mo maiintindihan lahat ito. Hindi mo siya makikilala. Anong nangyari sa'yo, Ted? Mahal, huwag mong hayaan na matalo ka niyan. Huwag mong hayaan na matalo ka ng gayumang ginawa niya. Sakit ng ulo ko! Ano nangyayari sa akin? Bakit ganito nararamdaman ko? Ang dami bumubulong sa akin. Ang dami ko naririnig na boses. Ano ito? Nabibingi ako sa mga inagpis nila. Hindi ko na kaya. Labanan mo yan, mahal ko. Alam kong kaya mo yan. Huwag kang magpapatalo sa gayuma. Magagawa natin ito ng paraan. Aminin mo na sa akin, mahal ko. Ano ba talagang totoo? Nasaan ang babae mo? Bakit parehas niya tayong pinapahirapan? Ano bang tunay na pakay niya sa atin? Tulungan mo ko. Kaya natin tong malampasan lahat, mahal ko. Hindi kita pwedeng ipakita sa kanya. Mas lalo ka mapapahamak. Mapapahamak? Bakit ako mapapahamak? Basta, hindi mo maintindihan ang lahat. Ako ang dahilan kung bakit umabot tayo sa ganito. Umalis ka na lang, Rona! Alam mong hindi ako pwedeng umalis. Andito na to. Hindi na ako makakatakas. Anong dapat nating gawin? Kung may koneksyon ng kabit mo rito, kailangan ko siyang makita. Ted, dalhin mo ako sa kanya. Kailangan ko siyang makita. Sigurado ka? Kapag nakita mo siya baka hindi mo kayanin. Baka mas lalo ka masaktan. Hindi mo alam ang kakayahan na meron siya. Wala na akong pakialam. Gusto kong malaman ng totoo. Gusto ko siyang makita. Pakiramdam ko ang daming nakatago sa pagkatao ko na siya lang ang makakasagot. Pero paano kung hindi ka na makabalik? Anong gagawin mo? Wala akong pakialam. Kailangan ko maitigil ang sumpa na ito. Makabalik man ako o hindi, ang mahalaga sa akin ay maging maayos ka. Gusto kong bumalik ka sa dati, hindi ang lalaking nababalot ng itim na mahika. Wala na ang takot kay Rona. Ang gusto niya lang ay ang mailigtas ang asawa niya at matanggal ang gayuma na ginamit dito. Kung hindi man siya makakabalik ng buhay, gusto niyang kahit paano ay maisalba niya rin ang kaluluwa niya. May pinuntahan silang isang bahay. Pagpasok nila sa loob, nabalot ng hamog ang buong bahay. Ilang saglit pa, may lumakad palapit sa kanila. Isang babae na nakasuot ng pulang bestida. Siya ba ang kabit mo? Ikaw ba ang kabit ng asawa ko na gumawa ng gayuma? Ikaw ba ang pinagmula ng sumpa na ito? Kung kabit man ang tawag mo sa akin, Rona, tanggap ko. Ngunit ang tanong, kilala mo ba talaga ako? Kilala mo ba kung sino ako? Alam mo ba ang tunay na pinagmula ng lahat ng ito? Hindi kita kilala dahil hindi pa naman kita nakikita noon. Sino ka ba? At ano ang naging atraso ko sa'yo? Gusto kong mabawi ang asawa ko! Hindi ka ba nagtaka? Ang gayuma, ang sumpa, lahat ng ito ay hindi nagkataon lang. Ako ang dahilan kung bakit napunta ka kay Nanang Lawina. Sa akin nagsimula ang lahat ng pagdurusang ito. Isang ganti ko sa lahat. Maging ang asawa mo, ginamit ko para mapalapit ka ng tuluyan sa akin. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako ginaganito? Hindi ikaw, Rona. Ang pamilya mo, ang iyong ina, ang lahi ninyo ang may atraso sa akin. Kung alam mo lang kung gaano katagal ang hinintay ko para sa pagkakataon na ito.
Kontrolado ko ang mga kaluluwa nilang lahat, pati ang kaluluwa ng asawa mo. Anong kinalaman ng pamilya ko rito? Ang iyong ina, siya ang sumira sa pamilya ko. Ginamit niya ang gayuma at sumpa para agawin ang aking ama. Ang buong angkan ko ay nalipol dahil sa kanya. At ngayon, ikaw ang magbabayad ng lahat ng yun. Ikaw ang dugo na kabayaran ng lahat. Ikaw ang bunga. Ikaw ang tanging naiiwan sa lahi mo. Kaya sa'yo ko ibubuhos ang lahat. Igaganti ko ang pamilya ko. Nasa'yo ang sumpa dahil ikaw mismo ang sumpa, Rona. Sa'yo na dumadaloy ang lahat, kaya dapat kang magbayad. Kukunin ko ang kaluluwa mo. Hindi! Hindi totoo yan! Ang nanay ko, hindi niya magagawa yun. Mabait ang nanay ko, hindi niya magagawang sumira ng isang pamilya at umubos ng isang lahi. Nagkakamali ka! Magsisinungaling ka pa? Ang dugo mo ang patunay, Rona. Ikaw ang tagapagmana ng sumpang iniwan ng iyong ina. Alam na yan ng nanay mo bago ka pa niya ipinanganak. Pero hinayaan ka niyang maging bayad utang sa mga pagkakasala niya. Kaya ka narito. Hindi ito katang-isip lang. Ito na ang tadhana mo, Rona. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam kong hindi yan magagawa ng pamilya ko. Gusto mo lang sirain ang buhay ko at kunin ang asawa ko. Magkakamatayan tayo, pero hindi mo magagawa yon. Hindi ako papayag sa gusto mo. Bakit hindi mo tanungin ang asawa mo? Ikaw na ang magsabi sa kanya, Ted. Ang tadhana natin ay nagkita dahil sa mga kasalanan mo. Hindi mo ito matatakasan. Nandito na to. Mali ka. Alam kong kontrolado ka ng babaeng yan. Hindi ikaw ang asawa ko. Ibalik mo ang asawa ko! Ibalik mo siya! Alam kong pakana mo itong lahat dahil gusto mong maipagpatuloy mo ang henerasyon ng mga mahihinang mangkukulam. Nasa dugo ko ang kalakasan at ang kapangyarihan, kaya gusto mong makuha ito sa akin. At minamanipula mo ko sa pamamagitan ng asawa ko. Ang dami mong satsat. Ngayon, Rona, pumili ka. Ilalaban mo ba ang buhay mo para sa kaluluwa ni Ted? O iiwan mo siya sa akin upang matapos na ang sumpang ito? Pumili ka na ngayon dahil hindi na kita bibigyan pa ng oras. Huwag mong idamay ang asawa ko rito. Hindi ba sa'yo na nanggaling? Away to ng mga lahi natin. Labas ang asawa ko rito! Kailangan ko ang asawa mo at kailangan ko ang kaluluwa mo. Wala akong bibitawan. Ilalaban ko to hanggang dulo. Napakadali para sa'yo ang magsalita. Ngunit ang sumpa ay hindi basta matatapos. Dugo ang hinihingi nito, Rona. Ang dugo ng iyong puso o ang kaluluwa ni Ted. Mamili ka. Tiningnan ni Rona si Ted na nakatulala lang. Halata rito na wala siyang alam sa mga nangyayari at hawak ni Rona ang kaluluwa nito. Mahal na mahal ni Rona ang asawa niya, kaya alam niyang hindi niya makakaya kung mawawala sa kanya si Ted. Mukhang mas pinipili mo ang sarili mo. Ngayon pa lang, magpaalam ka na kay Ted. Sandali lang! Hindi ko kayang ipaubaya si Ted. Gagawin ko ang lahat, kahit na buhay ko ang maging kapalit. Kung ganon, tinatanggap mo na ang tadhanang kakaharapin ng sarili mo? Kung ganon, simulan na natin ang huling yugto. Humanda ka, Rona, dahil ang sumpa ng iyong dugo ay malapit ng magwakas sa paraan na hindi mo inaasahan. Bawat patak, bawat hinagpis ay magwawakas na rin bilang kabayaran ng sumpa ng pamilya mo. Sinilip muli ni Rona ang kanyang asawa. Wala pa rin itong kibo. Mas lalong nakakaramdam ng sakit sa dibdib si Rona. Dahil sa mga oras na mawala na siya, maiiwan niya ang asawa niya. Hindi niya sigurado ang buhay na kahaharapin nito. Ngunit kailangan na niyang isuko ang sarili niya dahil mas matimbang pa rin ang pagmamahal niya kay Ted.
kaysa sa sarili niya. Sumunod ka na sa akin, Rona. Dadalhin kita sa altar na pag-aalayan ng buhay mo. Mabuti naman at hindi na natin kailangan pang patagalin ito. Kahit pa man tumagal na ang paghihintay kung dumating ang araw na ito. Sayang lang at hindi ka makakapagpaalam ng maayos sa asawa mo. Dito na kasi magtatapos ang lahat, Rona. Ang altar na ito ang susi sa pagbura ng sumpa o sa paglipat nito sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't ako na ang biktima ng sumpang ito? Bakit kailangan pang ilipat? Hindi ko naman kasalanang ipinanganak akong taglay ng dugo na yun. Ang sumpa ay hindi lamang isang parusa. Isa itong kontrata. Isang puwersa na kailangang maipasa mula sa isang linya ng dugo patungo sa isa pa. Kapag inako mo ito, magiging bahagi ka na ng siklo. Habang buhay, tatanggapin mo ito ng buo, nang walang pagtanggi. Wala nang nagawa pa si Rona. Kahit nalabag sa kalooban niya ay kailangan niyang ialay ang sarili niya. Tiningnan ni Rona ang altar. Ito ay kakaiba. Bato ito na may ukit ng mga nilalang at simbolo ng mga ritual. Sa gitna nito ay may isang mangkok na puno ng likidong tila dugo. Ang mangkok ay umuusok at may naririnig na mahihinang mga sigaw mula rito. Naririnig itong lahat ni Rona. Ito marahil ang sigaw ng mga kaluluwang nag-aabang sa kanya. Paano ako napunta sa ganitong sitwasyon ng buhay ko? Nagmahal lang ako. Ginamit ko ang gayuma para maibalik ang mahal ko, hindi para mamili sa pagitan namin. Ang pagmamahal mo ay ang mismong dahilan kung bakit tayo narito. Ang gayumang ginamit mo ay hindi ordinaryo. Ito ang ginamit ng iyong ina noon para agawin ang aking ama. At ikaw ang gumising sa puwersang natutulog sa dugo mo. Ibinabalik lang sa'yo ang pinagmula ng lahi mo. Pero hindi ko kasalanan yun. Kaya paanong ako ang magbabayad? Hindi mahalaga kung ginawa mo o hindi. Ang dugo mo ang humatol sa'yo. Ngunit may paraan para tapusin ito. Kailangan mong ialay ang isang mahalaga sa'yo. Kaya pinapipili kita kung ang buhay mo o ang kaluluwa ni Ted. Isa sa inyo ang kailangang mawala upang matapos ang sumpa. Kung iaalay ko ang sarili ko, matatapos na ba ang sumpa? Matatapos na ba ang lahat? Titigilan mo na ba ang asawa ko? Oo. Ngunit may kapalit. Hindi mo na makikita si Ted. Ni ang kaluluwa mo'y hindi makakahanap ng kapayapaan. Tatanggapin mong matapos nito ay pagdurusahan mo ang sumpang walang katapusan. Basta ipangako mo lang sa akin na hahayaan mo si Ted na mabuhay ng malaya. Huwag mo siyang guguluhin. Tumutupad ako sa mga kasunduan. Maaari ko bang mayakap sa huling pagkakataon ng asawa ko? Hinayaan ni Ara na makasama muna ni Rona ang asawa niya. Niyakap ni Rona ng mahigpit si Ted. Dahil batid sa kanya na hindi na niya ito mayayakap pang muli. Hindi na niya ito makakasama at hindi na niya maipaparamdam sa huling pagkakataon na mahal niya ito. Mahal na mahal kita, Ted. Patawarin mo ko. May nagawa akong mali. Kaya ngayon kailangan kong pagbayaran ito. Sana maalala mo kung gaano kita kamahal. Handa akong ialay ang buhay ko para sa'yo. Paalam na. Dumampi ang labi ni Rona sa labi ni Ted. Matapos nito ay tumalikod na siya para lumakad papunta sa altar. Ngunit natigilan siya ng, Itigil mo yan, Ara! Mahal ko, huwag mong gawin yan! Ted, paano ka nakawala sa gayuma? Anong ginawa mo sa kanya? Anong nangyayari? Bakit hindi na kita makontrol? Huwag mong gawin yan, Rona. Mahal na mahal kita, asawa ko. Huwag kang magpapatalo sa kanya. Tumahimik ka! Ito ang kapalaran ni Rona. Wala na siyang takas dito
kaya hindi mo na siya magagawang pigilan pa. Hindi ko alam kung ano nangyari. Wala akong maalala na kahit na ano. Pero hindi ako papayag na mapahamak ang asawa ko. Hindi ako magpapadala sa itim na kapangyarihan mo. Ah! Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Hindi ito maaari! Hindi pwedeng matigil ang ritual! Kailangan ko ang kaluluwa ni Rona! Kailangan niyang pagbayaran ng mga nagawa ng pamilya niya sa lahi ko! Hindi mo masasaktan ang asawa ko. Dahil dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo siya magalaw. Hindi ako papayag na masira mo kami. Sa'yo nagsimula ang lahat ng ito. Kaya dapat sa'yo rin ito magtapos! Mahal, anong nangyari? Paano ka nakabalik sa dati? Nakabalik ako dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Huwag kang papayag na ialay ka niya para sa sarili niyang kapakanan. Hindi ako papayag. Lalaban tayo, mahal ko. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi na ninyo mapuputol ang sumpa? Magpapatuloy ito sa lahi at sa pamilya ninyo. Hindi niya magagawang takasan ang kasalanan na nagmula sa iisang lahi. Tumigil na kayo! Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam ko na kaya naming malampasan ito sa pamamagitan ng paglaban namin sa pagmamahal. Kung ang sumpa ay pinalakas ng galit at kasakiman, tatapusin ko ito gamit ang pag-ibig. Mas makapangyarihan ito sa lahat. Lumalaban si Ara na mas lalong nagpapakapal ng hamog sa buong paligid. Lumalakas din ang ihip ng hangin. Hindi ako makakapayag. Makukuha ko ang dugo ni Rona at maiaalay ko siya. Kailangan ko ang kaluluwa niya. Tama si Ted. Dapat hindi ako maniwala sa'yo dahil isa kang mapanlinlang na halimaw. Kailangan ko ilaban ito para sa pamilya ko at para sa magiging anak ko. Ano? May batang nabubuhay sa sinapupunan mo? Buntis ka? Oo, at kailangan kong ilaban ang anak ko. Hindi maaaring sa kanya rin maisali ng sumpa na meron ng pamilya namin. Hindi maaaring may magtutuloy pa ng lahi ninyo. Dapat sa'yo na ito matatapos. Ako na ang tatapos nito. Ako na ang papatay sa'yo. Nagtangka si Ara na sugurin si Rona. Ngunit naunahan siya ni Ted. Ibinaon ni Ted ang isang matalim na kutsilyo sa likod ni Ara. Dahil dito, natumba si Ara sa mismong altar. Ang dugo niya ay kumalat sa mga letrang nakaukit sa bato. Hindi ito maaari. Hindi maaaring sa akin bumalik ang sumpa. Hindi kayo maaaring makalaya sa kasalanan na ito. Hindi! Hinugot naman ni Rona ang patalim sa likod ni Ara. Sa kanya ito itinarak sa dibdib ng babae. Dahil sa ginawa nilang ito, lumakas ang hangin sa loob ng bahay. Sumisigaw ang lahat ng mga nilalang. Nakikita nila kung paano pumasok sa bibig ni Ara ang mga anino. Ang sigaw ng iba't ibang nilalang ay nakakapanindig balahibo. Lumalakas ito hanggang sa tuluyang nawala. Kasabay ang pagkaaliwalas ng buong paligid. Ano nang nangyari? Natapos na ang sumpa, mahal ko. Tapos na ang kabayaran sa mga kasalanan. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin at sa pamilya natin. Salamat at pinalaya mo ko sa sumpa ng aming lahi, mahal ko. Ang buong akala ko wala ka nang natitirang kahit nakatiting na pagmamahal sa akin. Hindi na wala ang pagmamahal ko sa'yo. Kung hindi lang ako naisailalim sa itim na kapangyarihan. Alam mo naman na lahat ay gagawin ko para sa pagmamahala natin at sa pamilya natin. Hindi ako papayag na mapahama ka. Magkakaroon na tayo ng anak. Sana'y maging payapa na ang buhay natin. Magiging payapa na tayo. Aalis tayo sa lugar na ito. At mamumuhay tayo sa isang mundong walang mga sumpa. Walang galit, walang gayuma, walang kasinungalingan. Tunay ngang walang malakas sa mundong ito, kundi ang tunay na pagmamahal. Kahit gaano kalalim ang sugat, kaya nitong pagalingin.
Kahit anong sumpa ay kaya nitong tapusin. Marami silang pinagdaanan. Maraming sumpa at mahika na sumubok ng pagmamahalan nila. Ngunit ngayon, alam na nilang tinapos na nilang lahat ito. Kaya nais na nilang mabuhay sa isang mundong puno ng pag-ibig. Para sa bagong simula sa pagmamahalan nila at sa mga magiging bunga ng pag-iibigan nila.